Mukha po yata hindi kayo excited. Yung palakpak na yan, hindi sa akin. Para po sa ating Panginoon. Good morning po sa bawat isa. Magandang umaga rin po yung mga nasa kanilang mga tahanan na naka-online. Namimiss po namin kayo. Sana makasama po namin kayo dito sa pananambahan sa loob ng sanktuaryo ng ating Panginoon. Napakaganda po ng mga mensahe po natin. Ako po lagi kong binibigkas ito at very grateful po ako sa ating Panginoon dahil yung mga mensahe po na ating pong natatanggap ay tunay na akma lagi kung ano po yung nagiging sitwasyon natin o nagiging sitwasyon po natin. Napansin po ba ninyo yan? Laging advance? Ano po? Kaya nga tayo po ay binigyan ng weapon ng ating Panginoon. Yung salita niya po ay lagi pong naririyan. Sa umaga pong ito, dahil month of November po, isa po sa ating pinag-celebrate, yung 70th anniversary po ng ating bahay-sambahan. Sino po yung nagagalak? Alam po ninyo kung bakit naririto tayo ngayon sa kalagayan natin na ganito? Dahil sa kilos po ng banal na Espiritu. Dahil po sa kanyang salita. Dahil po meron tayong namumuno, isang pastor, isang senior pastor po, na yung topic po natin sa buong month of November, nakikita po natin sa kanyang buhay. Yung Spirit-filled life. Ito po ay nakikita natin. Kaya napakaganda po ng mga mensahe na ating natatanggap o napakikinggan. At dapat lang po natin na bigyan, lagi ko po binibigyan ng diin ito, bigyan po natin ng bigat. Pag sinabing bigat, importansya. Hindi lang po yung pinakinggan lang ninyo dito. Pagkatapos paglabas sa pintuang yan, wala na. Bigyan po ninyo ng importansya. Hindi po natin alam na kung kailan darating ang ating Panginoon, dahil lahat po ng mga senyales, mga signs, nakikita na po natin, nangyayari na. At wala na pong panahon para tayo ay mag-backslide o maging maligamgam sa ating mga kanya-kanyang pananampalataya. Ito po, lagi ko sinasabi sa aking pamilya, hindi mo ako pastor, save na kayo. Ang salvation, kanya-kanya. Dapat po nating maintindihan yan. Ang ating pong responsibilidad, kung tayo man po ang nakakilala sa ating Panginoon, ay yung i-share natin sa kanila. Sabihin natin ang pag-ibig po ng Panginoon. Kaya nga po, sa buong November na ito, yung unang linggo po na ating tinalakay ay napakaganda po kung paano po tayo ma-empowered. Empowered to walk in obedience. Sa ating Panginoon o bilang mananampalataya, dapat maging obedient po tayo. Kung ano po yung teachings, yung doktrina na atin pong natututunan. At pangalawang Sunday po, atin din pong napag-aralan kung paano rin po tayo na mamuhay o ma-empowered to walk in discernment. Napaka-importante po yan. Yan po ay lahat galaw po ng banal na Espiritu sa isang tunay na mananampalataya. Amen. Kapag hindi pa po ninyo nararanasan yung pong Spirit-filled life, yung kilos, yung kapuspusan ng banal na Espiritu sa inyong buhay, hangarin po ninyo. I-desire po ninyo. Dahil yan po yung magbibigay ng kapangyarihan sa inyo. Matatanggal po yung mahiyain po natin. Yung pong pikarine, tamo po, tang hinaus na kang born again, mahangalgal ka ba? Mo balo na ako rin kasalikot. Dapat pag tinawag ka, sinabi sa iyo na born again ka, pinagmamalaki mo. Yan po yung kapangyarihan. Bakit po, kung babasahin ninyo ang Acts, noon pong ma-filled ng Holy Spirit, mapuspos ng Holy Spirit, yung 120 disciples doon sa upper room, naging matapang po sila. Si Peter ang unang tumayo ng isang duwag.
Pinagkanulo niya ang ating Panginoon. Pero nung ma-fill siya ng Holy Spirit, naging matapang siya. Kaya nung nagsalita siya, ilang kaluluwa po ang tumanggap? 3,000 that day. 3,000 po, naging 5,000, sunod-sunod po yan. Tayo po, kung ating pong pag-aaralan ang ating sarili, tayo ho ba ay filled ng Holy Spirit? Tayo ho ba ay puspos ng banal na Espiritu? Gaano na po tayo naging matapang? Madalas po, salita pa lang, umaatras na tayo, meron nang naglalamig sa kanyang pananampalataya. Salita pa lang, pamantinulo daya. Hindi katulad ng mga nangyayari sa ibang bansa. Kinikidnap, pinapatay, ginagawa pong hostage. Dahil sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Bakit ang Kristyanismo, yung mga nananampalataya kay Kristo sa ating Panginoong Hesus, bakit sila lang ang nakakaranas ng ganito? Na pag-uusig. Bakit yung ibang religion hindi nila ginaganyan? Dahil totoo po ang Diyos natin, buhay po ang Diyos natin. Kaya nga po sa umagang ito, sige po, yung papuri po sa ating Panginoon. Kaya nga napaka-importante po sa umagang ito, nabuksan po natin yung kaisipan natin, yung puso po natin, ano man po yung naririnig natin na salita ng Diyos, bigyan po natin ng importansya. Baka hindi po natin alam na ito pala yung huli natin na makarinig ng salita ng Diyos. Baka marapture na po tayo. Amen po ba? Kasi kung hindi po kayo handa, hindi kayo makakasama sa rapture. Tandaan po ninyo yan. Malapit na po ang pagdating ng ating Panginoon. Kung ang ating pag-aaralan po ngayon yung empowered to walk in spiritual authority. Sino pong naniniwala sa inyo na kayo o bilang mga tunay na mananampalataya na tumanggap kay Kristo, meron kayong spiritual authority? Baka yung iba po, hindi ninyo alam yan, na meron kayong spiritual authority. Tayo pong lahat na tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas niya, Diyos niya. Tandaan po ninyo, binigyan po tayo ng authority, spiritual authority. Pag-aralan po natin, ano ba ang authority? Ang authority po ay binigyang kahulugan ng dictionary, the power to give orders or make decisions. The power or right to direct or control someone or something. Yung pong sinins nito, yung isa pang kahulugan po nito, power and capacity to act granted by someone in a position of control. Yung pong sinins niya, power, control, sovereignty, rule, dominion, right, license, approval, permit. Sa Tagalog po, otoridad, kapangamahalaan, kapangyarihan, karapatan. Sa Greek word naman po, ito po yung exousia. Meaning authority, power, the right to control or govern, dominion, ability, strength, privilege. Yan po yung authority, ang ibig pong sabihin yan. Yung power naman po, kung alam po ninyo yung ginagamit po na pangpasabog. Diyan po galing yung pangalan na dynamite. Yung Greek word po niyan, dunamis. Meaning power, ability, force, strength. Kaya po, ganyan tayo in-empowered. Kung nauunawaan po ninyo bilang mananampalataya, ganyan po tayo makapangyarihan. Makapangyarihan kanino? Sa kapababa natin tao. Hindi po doon sa mga rulers ng ng kadiliman. Yung mga espiritu na hindi po natin nakikita na siya pong gustong gumapi o yung gusto pong magbalik sa atin doon sa luma nating pagkatao. Alam po ninyo yan, may mga rulers po yan. Hindi po sila member lang, mga makapangyarihan po yan. Meron po silang mga rangko, matataas po ang rangko niya, kaya malalakas po yan. Kaya naman tayo, bilang mga mananampalataya, uulit-ulitin ko po ito, meron tayong authority, meron po tayong power to demolish strongholds. Yan po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga po,
sa scripture, sa salita po ng ating Panginoon, yung po authority at power, magkasinghulugan po yan. Pero meron pong different sa bawat isa-isa. Kaya nga po, sabi dito, yung power is the inherent strength or the ability to achieve a desired goal. Authority is centered on the right to use power. Ang pulis po, ano yung simbolo ng kanilang kapangyarihan, ng authority po nila? Hindi po ba yung badge, yung nakikita po natin dito? Kaya po, yun ay nagbibigay sa kanila ng authority. It symbolizes authority, sacrifice, and service. Ano po? Yung power po, meron din po silang kapangyarihan. Ano po? Kaya po tayo, alam ninyo, bilang mananampalataya, dapat po ito mabuksan yung kaisipan natin dito. Na kayo, na tayong mga mananampalataya, binigyan po tayo ng authority at power ng Diyos. Marami po sa atin, tanggapin po natin o hindi, marami pong hindi pa gumagamit nito o ini-exercise itong kapangyarihan na ito na pinagkalaob ng Diyos sa atin. Kaya nga po, kung minsan meron lang nagkasakit o merong nagpapapraise sa inyo, hindi ninyo magawa. Kasi hindi ninyo pinapractice, hindi ninyo alam kung ano yung pinagkaloob ng Diyos sa atin. Kaya nga, si Charles Kraft, meron po siyang isinulat. Ang sabi po niya dito, spiritual authority is, pakinggan po ninyo, basahin po ninyo, unawain po ninyo ng may pang-unawa po, ng malaliman. Sabi po ni Charles Kraft, spiritual authority is the God-given right to receive and use God's power that flows from the indwelling Holy Spirit. Kaya nga po, lahat tayo, nung tanggapin po natin ang ating Panginoong Hesukristo, ang banal na Espiritu nasa sa atin po. Yun lang hindi natin inunawa, hindi natin pinag-aralan. Kulang tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, kaya hindi natin nagagamit itong authority na ito. Kaya takot tayong gamitin natin yung authority na ito. Kaya sa umagang ito po, hindi po aksidente na kayo ay naririto. Para po makita ninyo, maunawaan ninyo, kung anong meron kayo na dapat po ninyong i-practice. Gawin ninyo. Ang bawat isa't isa po sa atin. Kaya nga po itong spiritual authority na to, ang sabi naman po ni Sherry Aberley of Novo, spiritual authority is not a feelings of authoritativeness. It's also not a feeling of being worthy to exercise the power. It's also not a kind of gifting or a personality type. Spiritual authority is given to everyone in God's family. Pamilya ho ba kayo ng Diyos? Kung pamilya kayo ng Diyos, pakinggan po ninyong mabuti yung ipinagkaloob ng authority ng Diyos sa atin. Ano po ang sabi? You don't have to be some spiritual dynamo or biblical scholar. You just have to be God's son or daughter. It's as simple as that. Kaya kung tinanggap ninyo ang ating Panginoong Hesukristo, tunay nga po na tinanggap ninyo sa inyong mga puso, kayo po ay anak ng ating makapangyarihang Diyos. At itong spiritual authority na ito ay nasa sa inyo po yan. Nakakamangha-mangha po na ang Diyos ay binigyan niya po tayo ng abilidad, para ma-defeat, para po matalo natin ang kaaway sa lahat ng panahon. Bakit po mayroong mga mananampalataya na natatalo? Lagi po ninyo naririnig sa akin ito, yung isang quotation, life is not a series of chances, it is a series of choices. Tandaan po natin yan. Life is not a series of chances, it is a series of choices. Kaya nga po,
dito sa ating pinag-aaralan, talagang kamangha-mangha naman po, binigyan tayo ng abilidad ng Diyos para talunin, gapiin ang kaaway natin. Walang iba kung hindi si Satanas at ang kanyang kampon ng mga demonyo. Talunan na po yan, tandaan ninyo, tatakot ka rin. Mas makapangyarihan po tayo. Dito po sa pag-aaralan natin, matututunan po natin kung gaano tayo makapangyarihan, kung ano po yung authority, ano yung power na meron tayo. Kaya nga po, hinihiling ko po sa inyo na maging attentive po kayo. Yung attention po ninyo dito, hayaan po muna ninyo yung mga mall na magbubukas ng 9 o'clock o 10 o'clock. Hayaan muna po ninyo yung mga sales na yan. Ibibigay din po yan ng ating Panginoon. Iuna muna natin ang ating Panginoon. Kaya nga po ang sabi dito, we are empowered to walk in spiritual authority, which includes ano po yan? Yung authority to heal the sick. Sino pong naniniwala dito na meron kayong authority to heal the sick? Pinapractice ho ba ninyo? Dapat po, pinapractice natin yan. Yan po, authority to heal the sick. Marami po sa atin, noon po, nung mga 70s, 80s, 90s, dito po sa church na ito. Mga bata pa lang po kami noon. Kapag meron pong may karamdaman o may gusto pong magpanalangin na may karamdaman, yan po, tinatawag muna po yung pastor, sila Bishop Villanueva, si Pastor Elmer Mangako, o yung ibang mga elders po. Pero sa kalaunan po, habang ating pinag-aaralan, pinagmumuni-munihan ang salita ng Diyos, hindi po dapat ang mga pastor lamang ang pwedeng manalangin sa mga may karamdaman. Kung ang salita po ng Diyos, sinasabi niya dito, sa Mark chapter 16, verse 17 up to 18, ang sabi po dito, and these signs will accompany those who believe. Sino po yung pwedeng makaranas nito? Doon lamang sa mga sumasampalataya. Kanino? Ituloy po natin sa Mark 16, 17, 18. In my name, sabi po diyan. Kanino daw pangalan? Kanino po? Dapat convincing po yung answer ninyo sa akin. Kasi po kung Jesus, ganyan, parang hindi kayo naniniwala na makapangyarihan ang pangalan ni Jesus. Ang convincing na answer yung Jesus. Yan po. Dapat may power, may authority. Tama po ba? Ano ka paniwalan ng demonyo ni Satanas kung Jesus? Diyan pa lang dapat meron ka ng authority. Dapat nakikita na yung power na meron ka. Amen po ba? In my name, kay Jesus, ang pangalan na yan, they will cast out demons. They will speak in new tongues. They will pick up serpents with their hands. And if they drink any deadly poison, it will not hurt them. They will lay their hands on the sick and they will recover. And, sabi po dyan, they will lay their hands. Sino po yung magpapatong? Sino yung mga mananalangin sa may karamdaman? Doon sa mga sumasampalataya sa pangalan ni Hesus Kristo. Yan po yung trabaho natin. And they will recover. Sino po yung gagawa doon sa magagaling sila, magre-recover sila? Hindi po kayo, hindi po tayo, hindi po ako. Ang Diyos po ang gagawa noon. Ang trabaho lang po natin, magpatong po, manalangin sa mga may karamdaman. Napakaliwanag po ng salita ng Diyos. Kung tayo po ay spirit-filled, tandaan po ninyo, yun pong espiritu na bumuhay, sa mga patay kay Jesus. Yan din po yung espiritong nasa sa atin sa kasalukuyan.
Hindi po nagbago. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Yang Espiritu na yan ay yan pa rin yung Espiritu nasa sa inyo po, nasa sa atin. Hindi po nagbago yan. Yung kapangyarihan na yon noong mag-resurrect po ang ating Panginoong Jesus, yan din po yung kapangyarihan na, yung banal na Espiritu na yan, ang nasa sa atin, ang kumikilos po sa ating lahat sa kasalukuyan. Kaya nga po, alam ninyo, ang problema lang po sa atin, bakit ayaw nating manalangin o maglihan sa mga may karamdaman? Ang unang ipinapasok ng kaaway sa ating kaisipan, ano po? Nemang kumayap kayo niyan. Baka nemang kumayap. Isupenga di. May pakarinia ka mo. Mapapahiya ka lang pag hindi gumaling yan. Doon po pumapasok sa atin yung doubt. Yung spirito ng doubt at ng unbelief. Kaya nga, hindi gagaling yan. Ang kailangan lang po natin, tayo na mananalangin sa mga may karamdaman, panghawakan mo ang salita ng Diyos. Maniwala ka na ang Diyos, si Jesus, ang magpapagaling dyan. Ikaw, instrumento ka lang. Ipapatong mo lang ang kamay mo. Yan ang gawain natin. Amen. Hindi yung magpagaling. Ang Diyos po ang magpapagaling. Ang gawin mo lang, manampalataya ka na itong pinapanalangin mo na ito ay gagaling. Amen. They will lay their hands on the sick and they will recover. Faith is more important than the answered prayer. Kailangan po, yung pananampalataya po natin ay talagang nakaangkla. Kanino? Sa ating Panginoon Jesus. Sa salita niya. Dito po, teachings, doctrine. Ito po yung salita ng Diyos. Ito po yung pamamaraan ng Diyos na itinuturo niya sa atin para po gawin natin, ipamuhay po natin. Para yung spirit-filled life na yan, maranasan po natin yung kapangyarihan, yung authority, yung power na ipinagkaloob sa atin, mangyari po sa atin. Hindi lang po kaming mga pastor. Tayong lahat dapat. Nagagawa po natin ito. Amen. Naniniwala ho ba kayo dito? Na pwede kayong magpagaling. No? Ang trabaho po ninyo, lay hands on the sick. Amen. And they will recover. Hindi po sinabi na kayo yung magpaparecover, kayo yung magpapagaling, o tayo yung magpapagaling. And they will recover. Ang ibig sabihin, ang Diyos po ang magpapagaling dyan. Amen. E ako tatakot pag sinasabi ng kaaway, hindi gagaling, i-rebuke mo. Mamaya po, anuhin natin, tatalakayin po natin yan. Kaya nga po, binigyan tayo ng authority ng ating Panginoon to heal the sick. And it is our responsibility naman po to heal. Ano po? Nagawin natin yung pinagagawa po ng Diyos sa atin. Sa Luke chapter 10 verse 9, ang sabi po diyan, heal the sick who are there and tell them. Heal the sick who are there. Nasaan ba yung mga may mga karamdaman? Nasaan po sila karamihan? Hindi ba nasa hospital po sila? Kaya po dito meron tayong ministry po na pumupunta tayo sa hospital nung hindi pa po nagkaroon ng COVID, nagka-COVID na yan. Pumupunta po tayo sa hospital, ipinapanalangin po natin yung mga may karamdaman. Nahinto lang po yan dahil sa COVID. Ano po? Pero ginagawa pa rin po natin yan. Dahil ito po yung utos sa atin. Ano po? Heal the sick who are there. Tell them. Ano yung dapat sabihin mo? The kingdom of God has come near to you. Yung mabuting balita. Sabihin po natin sa kanila. Kapag may doubt po, if you doubt that the Lord desires us to be healthy and strong, you don't use your authority to fight sickness. You won't use. Ano po? Talagang hindi mo kung hindi ka ba naniniwala na ikaw ay healthy, ano po, malusog ka, malakas ka, dahil yan ang gusto ng ating Diyos, natural. Hindi mo magagawa na gamitin mo yung authority mo para labanan ang karamdaman. Personally po, sa bawat isa't isa sa atin, kung may karamdaman ba kayo,
Kaya ho ba ninyong ipatong yung kamay ninyo sa sarili ninyo? O kung saan yung nararamdaman ninyo na masakit? Ginagawa ho ba ninyo ito? Dapat nangyayari yan, personally. Ano po? Mismo sa iyo. Dapat ginagawa mo yan. Ano po? At kung paano ho ba nagiging matatag yung ating pananampalataya? Sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tandaan po ninyo. Lagi natin sinasabi, basic. Pero ang basic, yan ang lagi natin nakakalimutan. Basic ba yan? Hindi basic yan. Importante yan. Yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Diyan po tumatatag at diyan natin nararanasan yung kapuspusan ng banal na Espiritu. Kaya nga, ito pong isang sentence na ito po ay napag-aralan natin doon sa mga nakaraan po nating mga topic. Ang sabi po diyan, to be saved is also to be healed. Tandaan po ninyo nung tinanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng buhay po natin. Ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, yung mga tumanggap na kay Kristo, yung luma nilang pagkatao ay wala na. Ang ibig sabihin ba, yung pagmumura mo lang ba? Yung masama mo bang buhay, yung ugali mo ang natanggal? Hindi po. Lahat. Pati yung karamdaman mo. Amen. Kaya nga, yung bagong nilalang, yung bagong buhay na pinagkaloob ng Diyos sa iyo, sa atin, dapat yan po yung nakikita sa atin. Yung mga karamdaman na yan, dapat wala na yan. Amen. Oo, totoo, nandyan. Nakikita ninyo, naririnig ninyo ang patutuo ni Pastor Manny. Pero dinideklar niya, kinlaim na niya na siya ay magaling na. Dahil yan po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nakita naman natin, mas magandang lalaki pa siya sa atin. Mas maganda pa yung kutis niya sa atin. Biyaya ng Diyos po yan. Natatawa tayo? Totoo naman po. Totoo. Naghahanap tayo ng milagro, nasa harapan natin ang milagro. Pinatututuhanan ng Diyos na totoo ang kanyang mga salita. Ako po, pagmamayabang ko talaga kung ano ang ginagawa ng Diyos sa church na ito. Yun lang po ang pwede kong ipagmayabang. Maliban doon, wala na. Dahil pag nagmayabang pa ako labis-labis, babagsak na ako. Kaya ito po yung sinasabi, to be saved is also to be healed. Ephesians chapter 2 verse 8 up to 9, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Para alang, minumang kaya katamo, ing magparatot, maging mayabang, maging mapagmataas. Sa grace lang po ng Diyos, tayo ay naligtas. Save, ano po? Sa Greek word po, ang save ay sozo. To save, that is deliver or protect, literally or figuratively. Heal, preserve, save, self, do well, be, make whole. Ano po? Ito pong verse na ito ay lagi po nating nagagamit. Ano po? Lalo na kapag nananalangin po tayo sa mga may karamdaman. At this is a powerful word po, scripture, na talagang kapag ito po ay ginagamit natin sa ating mga panalangin, dapat po mga scripture po yung ginagamit natin pag tayo po ay nananalangin. Kahit na po hindi pa healing yan, kahit pa provision yan, protection yan, dapat yung word ng Panginoon, ng Diyos, ang ginagamit po natin. Ano po ito? Very familiar po na verse po sa atin ito. Yung Isaiah 53 verse 4 up to 5, ang sabi po dito, surely He took up our pain and bore our sufferings. Yet we considered Him punished by God, stricken by Him, and afflicted. But He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds we are healed. Amen. By His wounds we are healed.
This is a very, very powerful po na salita po ng Diyos na ginagamit po natin. Ginagamit po natin ito. Nire-recite po natin. At dapat yung ating faith, yung ating pananampalataya, 100% na pinaniniwalaan natin itong salitang ng Diyos na ito. Amen po ba? Without any doubt, without any unbelief. By His wounds, we are healed. Kahit na sinasabi ng kaaway, makanano kang kinayap, makanyang ka pa. Naririnig natin ang ating punong pastor, pero hindi niya pinakikinggan kung ano ang sinasabi ni Satanas. Ang kanyang pinakikinggan, ang kanyang pinaniniwalaan kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Na siya ay gumaling na sa pamamagitan ng mga sugat ng ating Panginoong Yesus. Dapat po ganito natin nauunawaan. We have the authority. We are empowered to heal the sick. Amen po ba? Kaya nga po, yung mga ibang tao, ini-interpret daw po nila itong Isaiah na ito, na ang healing daw po ay spiritual lang. Hindi po. Mababasa din po natin yan sa Romans chapter 3 verse 4. Ano po? Hindi po tayo, hindi kailangan yung kaalaman, yung karunungan ng tao para po bigyan ng tamang interpretasyon ang salita ng Diyos. Kung ano po yung salita ng Diyos, siguradong nauunawaan po natin yan. Ano po? Ayon po doon sa leading ng banal na Espiritu. Yung ayaw po umunawa niyan, yung gusto niya, yung sarili niyang interpretasyon, yung human knowledge. Ano po? Kaya napapariwara siya, nalalayo siya sa interpretasyon. Kaya nga po, ano ang sabi ng Matthew chapter 8, verse 16 up to 17. When evening came, many who were demon-possessed, sabi po dyan, were brought to him, and he drove out the spirits with a word, and healed all the sick. He drove out the spirits with a word. Kanino po nanggaling yung word? Saan po lumabas yung salita? Dapat sa atin po yan, sa bibig po natin. Ano po? Ano ang sabi? This was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah. He took up our infirmities and bore our diseases. Alam po ba ninyo, lagi natin naririnig na ang mga salitang lumalabas sa ating bibig ay makapangyarihan. Life and death is in the power of our tongue. Ano po? Kaya nga po, kapag tayo ay nananalangin, kapag ginagamit po natin ang mga salita ng Diyos, very powerful po yan. At yan po yung ayaw na naririnig ng kaaway sa atin. Yang mga salita na yan, very powerful po ang salita ng Diyos. Kaya sa Hebrews chapter 4 verse 12, ano po ang sabi doon? Hindi ba buhay ang salita ng Diyos? Alive? Ano po yan? Active ang salita po ng Diyos? Kaya nga pag tumatama sa atin, ano po, bakit tayo nasasaktan? Bakit tayo nako-convict? Dahil buhay nga ang salita ng Diyos. Ayaw na ayaw po naririnig ng kaaway yan. Kaya nga po, ang ginagawa ng kaaway sa atin, karamihan po sa atin, binablanko niya yung kaisipan natin. Hindi mo kayang magpagaling. Ang sinasabi niya, hindi mo kayang magpagaling. Hindi naman ako ang magpapagaling. Dapat gano'n ang i-insist ninyo. Ang sabi ng salita ng Diyos, it is written. Gamitin po ninyo. Hindi ba nung tinutukso ang ating Panginoong Jesus sa wilderness ni Satanas? Ano ang lagi niya sinasabi? It is written. It is written. Dapat ganun din po natin kausapin si Satanas. It is written. Amen po ba? Na sinasabi sa Isaiah 53 verse 5, 4 and 5. Sabihin po natin yan. Lalayas po ang kaaway. Talagang Denny King Calvary Temple, sasakit kami buntok. Emila talaga a-convince. Hindi namin sila makonvince. Hindi namin sila manipulate.
Hindi namin sila pwedeng nakawin doon sa salita ng Diyos na nakatanim sa kanilang kaisipan. Very firm lang. Dapat ganyan po yung masasabi ng kaaway sa atin. Hindi yung aring kayong Calvary time, ay sagulila rin. Pitikan mo lang, tsupan mo lang rin, matutudlo eh. Dapat alam ng kaaway na tayo na tiga Calvary Temple, firm tayo sa salita ng Diyos. At kayang-kaya natin silang talunin dahil talunan na po sila. Amen po ba? Alam po ninyo, isa sa mga nagiging hadlang po para ang isang mananampalataya, hindi niya magawa yan dahil kinokondem siya ng kaaway. Alam po ninyo, isang hadlang dyan, yung unforgiveness. Ano po? Kayo po o tayo po, na meron pa pong unforgiveness. Subukan po ninyo. Mag-release na kayo ng forgiveness. Magkakaroon ng healing mismo sa inyong katawan. Tahimik kayo. Kasi po, yan po yung isa sa nagiging hadlang po. Yung unforgiveness. Para po yung katawan natin na ito, maranasan niya yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang sarap po ba? Ang sarap pong mamuhay na wala kang tinatago na unforgiveness sa puso mo. Napakaluwag, napakagaan. Payapa ka. Yung forgiveness po at saka yung healing na yan, lagi pong magkasama yan. Bakit? Dahil po sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Yung kinanta po natin kanina, anong meron sa pangalan ng ating Panginoong? Sabihin mo lang yan, bigkasin mo sa iyong pamilya. Kung may problema sa pamilya, bigkasin mo ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Very powerful po ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. The name above all names. Ang pangalan lang Jesus ang pwedeng magbigay ng salvation sa tao at wala ng iba. Ganyan po ka-powerful ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Sa Psalms 103 verse 2 up to 3, ang sabi po dito, Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases. Anong benefits po ang meron sa ating Panginoon? Ayan po, who forgives some of your sins. Some ho ba? Ang sabi diyan, all. All. And heals some of your diseases. Some din po ba? Hindi ba? All, ganyan ka-generous. Ganyan po katapat. Ganyan kabuti ang Diyos sa atin na kahit hindi tayo mabuti sa Kanya. Kahit hindi tayo tapat. Pero siya nananatili siyang tapat. Mabuti sa atin. Kung ano yung pangako niya, tinutupad niya po yan. Yan po yung Diyos natin. Praise the Lord. Kailan po ninyo pinuri ang Diyos? Kailan po? Sa lahat ng mga benepisyong ipinagkaloob niya sa inyo. Ano yung mga benepisyo na yan? Hindi ba malakas ang inyong pangangatawan kaya naririto kayo? Natulog kayo na may kapayapaan. Yung pamilya ninyo buo, may trabaho ka. Araw-araw kumakain ka 3 beses, hindi lang 3. Yung merienda mo, 4, 5 beses. Pinasalamatan mo na ba? Pinuri mo na ba ang Diyos? Minsan po, tuyo lang, tinapa yung nasa harapan natin. Ini mo, dapat hindi na lumalabas sa bibig natin yan eh. Praise the Lord, my souls, and forget not all His benefits. Pasalamat tayo. Meron pa po tayo, may mga ulam pa sa hapagkainan po natin. Amen po ba? Sa lahat. Ano ba yung mga benepisyo na pinagkakaloob ng Diyos sa inyo na nasa sa inyo ngayon? Marami po yan.
Yun lang, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, sa lahat ng ating mga kasalanan. Hindi ho ba tayo natutuwa niyan? Hindi niya iniisa-isa. Baka nananda kang patawaran. Pagkagising mo pa lang, cellphone na yung hinahawakan mo, imbis na magbasa ka ng salita ko. Yung Facebook, yung message ng kaibigan mo, ang siyang inuna mo. Hindi po ganyan ang Diyos natin. Heals all your diseases. Pinagaling na po tayo ng ating Panginoon. Ang kailangan lang natin, manampalataya ka. Paniwalaan mo ang salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Gusto ho ba ninyong maranasan ito? Yung healing? Na pwede kayong magpagaling? Sundin po ninyo ang pamamaraan ng Diyos, hindi yung pamamaraan ng tao. Amen. Kaya dyan tayo bumabagsak eh. Ang gusto natin, yung pamamaraan ng tao. Ito yung itinuturo ayon sa salita ng Diyos. Di ito yung gawin po natin. Amen. We are empowered to walk in spiritual authority, which includes the authority to cast out demons. Yan. Dito. Yung una, binigyan tayo ng authority to heal the sick. Kung titignan po natin, pag-aaral natin, parang mas magaan yun, pastor. To heal the sick. Papatong mo lang yung kamay mo. Pero ito, authority to cast out demons. Mabayat-bayat siya yung pastor. Dito po sa church na ito, siguro po, kung hindi ako nagkakamali, before ng pandemic o after the pandemic po yan, napakarami po nang pumupunta rito. Minsan po, katatapos lang po yung anong tawag nito, yung Sabadong ginagawa po natin, yung parang prayer meeting natin. Pagbaba po namin nila ng mga pastor, si Pastor Manny, ako, si Pastor John po, si Pastor Carl, meron pong nakapark na motor dyan. Yung pababa na yan, yung entrada po natin. Ang sabi ko po, Pastor, sabi ko, makanya naman magpark motoring mikibandi kanini ka ako, kanya pandibutan ako. O tinay kaya nilelea ka rin. Nung nandun na po kami sa baba, ang sabi po niya, Pastor po kayo. Sabi naman ni Pastor Manny. Kasi po, meron pong nadidimon possess, sabi niya. Mintana ako po, Kenny, bisitas Kenny, kita pisamban, sa dati, Kenny, tinangyan da kepuan. Mantuna kami mo po kanong pastor. May nagsabi po, Ken Calvary. Sabi niya, muntaka ka rin. Sabi. Pumunta naman po dyan. Pagkatapos, saan ho ba yung sinasabi ninyong yan? Sabi po namin. Tinanong po namin. Dito po sa merong, alam po niyo yung McDo, yung dating McDo dito sa may AU, sa harapan po ng AU. Tapos susulong ka, yung kanto doon, susulong ka, boarding house po yan. O sige, sabi namin, tukyanda ka. Bago po kami pumunta ron, nanalangin po kami. Marami po kami. Nung pagdating po namin doon, talagang, mong kalati yan. Yan. Pero, malusog ya po. Marami na yung humahawak sa kanya, yung mga kaibigan niya. Nagwawala po siya. Yung imahin po na ganyang nakapatong doon sa may upuan. Nananalangin po kami. Pero matagal po. Almost one hour po yung aming pakikipagbaka. Alam po ninyo, ang demonyo, alam niya kung sino yung kasangga niya. Alam niya yung spirito. Talagang nakipagbaka po kami. Ang sabi ko kay Pastor Manny, Pastor, palakwan tanungan din at sukeng kilb kasi po, may bakla, merong na nasa loob. Iba-iba ng spirito na yan. Paalisin na lang, palabasin natin. Tayo ang papasok. Kasi po, ang lalaki po namin, gusto po niya si Pastor Francis, ako, si Pastor Manny, si Pastor John, Pastor Carl. Sino pa kasi? Basta 5 po kami lalaki. Hawak-hawak po namin, o tagyo na kami pamalabang. Kaya nga po, noong sinabi ko po yan, tapos nanalangin po kami, hindi muna kami pumasok. Nanalangin po kami sa labas.
Natural po ang isa sa hadlang dyan kung merong kasalanan sa puso. Hindi po aalis ang demonyo kasi meron siyang kasangga. Meron siyang alam na weakness. Kahit isa man lang doon. Lumuhod po kami, nanalangin po kami. At pagkatapos namin nanalangin, pinasukan po namin. Hinawakan na namin, nag-cash out na po kami. Hindi po. Kapampangan niya. Pero nung umalis po ang espiritu ng demonyo sa kanya, Tagalog yan pala, tiga Bandayan Norte, bakit marunong ka magkapampangan kanina, sabi namin. Hindi niya po alam. Alam po ninyo, ang pagka-cast out ng masamang espiritu, hindi po basta-basta. Dapat po talagang, nakababad ka, nasa iyo yung kapangyarihan ng banal na espiritu. Ilang beses po yan. Yun po dito sa palengke, gabi naman po, pagkatapos ng Sunday service naman po, pumunta rin dito. Sabi niya, kailangan po namin kayo dahil yung kaibigan po namin, sabi niya, na sinasalihan po ng masamang espiritu. Yung aso daw, hindi po humihintong tumatahol. Sila ang lalaki din nila, kayang ibalabag din po sila. Na wala po kaming magawa. Sabi, yung nagtitinda po ng mga ng pakwan. Pumunta rin po kami, bago kami pumunta, nag-communion naman po kami. Dahil habang nag-aaral ka ng salita ng Diyos, nalalaman po natin kung paano po yung kapangyarihan ng ating Panginoon at kung paano makapangyarihan yung laging gusto ng Diyos na ipinapaalala niya sa atin yung ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Ginawa po namin yan. Nung pagpunta, dito pa lang nag-cast out na po kami. Pagdating po namin doon, matunod ni itang tao. Itang aso na, yung aso po na tumatahol, na hindi nila malaman bakit, na hindi nila mapahinto, kumalmanti po. Pagkatapos po, ang ginawa namin, pinaikutan na lang po namin yan. Tapos si Pastor Manny po, nilihans niya po, kinumand na yung masamang espiritu. Nakatingin lang po ng ganon. Nalilisik po yung mata nung bata. Nakatingin na lang kay Pastor Manny. Pagkatapos nung nilihans po ni Pastor Manny, mitombane po, tinahimik ni, alane. Ano po yung gustong ipakita po dito na aral? Ang sabi po dito, binigyan tayo ng authority to cast out demons. Kung may pag-aalinlangan, hindi mo magagawa ito. Yung unbelief. Dapat sold out ka. 100% dapat pinaniniwalaan, pinamumuhay mo ang salita ng Diyos. Kaya po walang nagawa yung mga masasamang espiritu na yan. Tumakbo po sila. Yung aso po, bumalik. Naging maamo. Huminto po sa kakatahol. Tayo po, paano natin ginagawa ito? Paano po yung authority na pinagkaloob ng Diyos na pwede pala tayo na mag-cast out ng demonyo? Karamihan po siguro, aminin natin at hindi, takot tayo. Ano ang iniisip? Pota po, lumipat siya ka na ako. Pota, ako naman yung panasakitan na. Yan na po yung doubt. Doubt na po yan, unbelief na po yan. Alam po ng kaaway niya. Kaya hindi ka mananalo. Dapat alam mo ang salita ng Diyos. Meron pong kwento sa Bible, sa Mark chapter 16, verse 17 up to 18. Sabi po dyan, and these signs will accompany those who believe in my name. They will cast out demons. They will speak in new tongues. They will pick up serpents with their hands. And if they drink any deadly poison, it will not hurt them. They will lay their hands on the sick and they will recover. In my name, they will cast out demons. Kaya nga po, sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, ganyan po makapangyarihan ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga dapat hindi natin pinaglalaroan yan. Hindi natin binabanggit yan kahit na nagbibiruhan lang tayo. Nung nasa Australia po ako, ang bukang bibig po ng mga puti doon, Jesus! Sabi po nila, kung galit sila, Jesus, sabi nila. Hey bro, why are you always, sabi ko sa kanila,
Binabanggit ninyo yung pangalang Jesus. Hindi ba ninyo alam sa Bible, ganyan ang sinasabi? Oh, never mind that. Sabi po. Kasi sa kanila, hindi po sila masyadong maano sa kung pupunta po kayo, papasok kayo sa bahay-sambahan doon, baka, ewan ko po kung ilang beses ninyong buksan yung daliri, yung mga kamay ninyo para mabilang ninyo yung mga taong nasa loob. Very busy po sila. Pag long weekend, nasa labas lahat yan, pupunta yan sa, ang laging ginagawa niyan, fishing. Yan. Ano po. Yung ganito, walang gaanong importansya sa kanila. Kasi blessed sila eh. Kaya nga po, yung pangalan ng ating Panginoon, dapat meron pong mataas na reverence, na respect po ang ipagkakaloob natin dyan. Hindi po natin basta-basta binabanggit lang niya. Amen po ba? Kaya po tayo, meron po tayong responsibilidad. Ano po? To drive out demons. Ano po ang sabi ng Luke chapter 9 verse 1? When Jesus had called the 12 together, He gave them power and authority to drive out all demons and to cure diseases. Tayo ho ba tinawag ng Diyos? Kasama ho ba tayo dito sa tinawag ng ating Panginoon? Kaya naririto po kayo, tinawag kayo ng ating Panginoon. Kaya meron kayong, authority. Meron kayong power, binigyan po tayo. Ano sabi niya? He gave them power and authority to drive out all demons and to cure diseases. Ito po yung isang kagawian pa po natin. Tayong mga lalaki, madalumdum. O kaya mga palina ka talaga, naiihi ka na. Pupunta ka dun sa Ako, na-experience ko po ito sa mga kasama ko. Nanging Kapampangan, dispo. Dispo, makilabas kepo. Makimiku mo po. Ayan. Makilabas lang. Ingay na. Pero tayo po, bilang mga mananampalataya, hindi po tayo naniniwala doon. Kung meron man pong espiritu na ganyan, in the name of Jesus, ihikang spirit, makokakin. Ngayon, nung yakabisang mako, pasensya ka nung damusakan da nakam. Pero tayo po, hindi tayo naniniwala sa ganon, yung nakikiraan ka. Aba, binigyan nga tayo ng authority. Yan yung isang meaning po eh. Authority, dominion. Sa lahat ng mga bagay na naririto po. Kaya gamitin po natin. Pinili po tayo, binigyan tayo ng power at authority po to drive out all demons. Hindi po sinabing some, all kinds of demons, all kinds of evil spirit, and to cure diseases. Luke 10:17, when the 72 disciples returned, they joyfully reported to Him, Lord, even the demons obey us when we use your name. Even the demons. Yan po yung authority. Yan po yung power na meron po tayo. Pwede po nating gawin yan. Pwede po ninyong ma-experience yan, maranasan ninyo. Dahil meron po kayong authority. Amen. Hindi na po ninyo kailangan, tawagin muna natin si Pastor Manny, tawagin muna natin si Pastor Israel, si Pastor June. Sila yung magpapalayas niyan. Dapat po kayo mismo nung nandun kayo. Gawin na po ninyo kung ano yung ipinagkaloob ng authority ng Diyos sa inyo. To cast out demons, evil spirit. Amen. Alam po ninyo, doon po sa Marisol, sa bahay po namin, kapag nag-aaral po ako noon, nire-review ko po yung mga messages. Doon po ako sa lamesa, sa may sala. Pagkatapos may mararamdaman na lang ako o parang may makikita ako na yung madilim na ang bilis. Tapos tatayo yung balahibo ko. O kaya sa likod ko po may mararamdaman ako parang dumaan ng ganyan. Kung saan ko po nakita na nawala yung maitim na yan, yung dilim na yan, pupuntahan ko rin po. In the mighty name of Jesus. Demonyo ka. Nung didistract ko, makokakeni, may baleni.
ing welcome mo kembale kung ay ni, imbaleming ay ni, imbanal mong espiritu. Tandahanan mo yan. Si Pastor Manny, ginagawa niya rin po yan. Nag-iisa po lang ako noon kasi ang mga kapatid ko, magulang ko nasa Amerika po. Pag uuwi ako galing ng trabaho, hihiga po ako. Nanalangin ako. Pagkahiga ako ng ganyan, doon sa bintana, dahil nakaharap po ako sa bintana, atin pong makakanyan. Nakababwak, kanyan. Adwala, kanyan lang. Ako naman naka-aitsuran, alalang lupa. Kahit pipikit po ako lang, in Jesus' name. In Jesus' name. Pag sinabi ko po yun, meron ako nararamdaman ng power. Tatayo po ako. Pupuntahan ko yung bintana. Ikay, umako na kayo Di sana ako matudtod, painawa ko. One time po sa Baguio, nung nag-aral po ako doon. Dahil natutulog po ako doon sa ilalim. Dahil ang mga bahay po doon, hindi ba kung natapat sa may bangin yan, mga, hindi lang up and down yan triple pa yung mga nasa ilalim Doon ako sa ilalim. Ako lang po mag-isa, hindi umuwi yung pinsang ko, kasama ko natutulog. Dito yung kama ko, tapos pintuan po yan, meron pong kortina yan. Bintana yung nandito, tapos meron pang yung main door. Humiga ako, pagkatapos ko nanalangin, humiga ako. Nakita ko po, doon sa may kortina, yung itim, tapos may hawak na na tinidor. Tinignan ko sa ilalim, walang paa, nakalutang. Alam po ninyo, nung bigkasin ko ang pangalan ni Jesus, hindi ko masabi-sabi. Parang meron po, nag-lock po yung bibig ko. Hindi rin ako makagalaw. Mengasyas ko. Ang tagal ko po, siguro less than 1 minute. Nakikipagbaka ako sa isip ko, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Kasi po, ang lagi tinuro ng magulang namin, kapag ganyan ang nangyayari sa iyo, bigkasin mo ang pangalan ni Jesus, sabi po sa amin. Pilit ko pong sinasabi ang pangalang Jesus. Hindi ko po masabi. Pero talagang nag-struggle po ako. Tumatayo po ako pero hindi ako makatayo. Pero nung lumabas po yung pangalan ni Jesus, kasi po yung itim na yon, palapit sa akin. Talagang nanginginig na po ako, bakit hindi ko masabi ang pangalang Jesus? Lord, ano man yung nagawa kong kasalanan, patawaran mo ko ako sa isip ko. In Jesus' name. Tapos bigla, parang spring po akong gumanon tumayo po ako. Pagkatapos, takbo. Tapos bumalik ako, tinitingnan ko. In Jesus' name, sabi ko, umalis kayo dito, sabi ko. Ano po yung punto ko dito? Ang pangalan ni Jesus po, makapangyarihan. Kaya nga tinikom niya yung bibig ko, ayaw niyang marinig. Ayaw niyang bigkasin ko yung pangalan ni Jesus. Ayaw niyang marinig yon. Dahil talagang manginginig naman siya. At magbuhat po noon. Ang sabi, dito po yung sinasabi ni Pastor Manny na kung mag-cast out kayo ng demonyo, lahat ng corner ng bahay po ninyo. Kung anumang spirito yan, i-cast out po ninyo. Ginawa ko po yun doon sa kortina, in Jesus' name, sabi ko. Doon sa pintuan. Hindi ka na makakabalik. Ito ay protektado na ng dugo ng aking Panginoong Hesus. Sa Matthew chapter 16 verse 19, ano po ang sabi? And I will give you the keys of the kingdom of heaven. Ano po? Whatever you forbid on earth will be forbidden in heaven. Whatever you permit on earth will be permitted in heaven. And I will give you the keys of the kingdom of heaven. Ano po? Ano po yung key na yan? Ito po yung bibig po natin. Dapat nga po, yung mga salita ng Diyos talagang pinag-aaralan po natin. Dahil yan po yung weapon po natin. Yung baluti. Yung sa Ephesians chapter 6. Yung armor ng Diyos. Kaya nga po, whatever you forbid, man po yung forbid, yung ibabind sa ibang translation po. Man yung tatalian mo dito sa lupang ito, tatalian po sa langit. Kaya nga kung sasabihin mo, in the mighty name of Jesus, tinatalian ko ang karamdaman na ito na hindi na pwedeng, manakit sa aking katawan. Yan po ay tatalian sa langit na yan. Kapag sinabi mo naman po na aking nilulusten, pinapakawalan
Ano po? Nag-speak ka, nagdi-declare ka ng kapayapaan. Ano man po yung gusto ninyo. Ano po? Papayagan po yan sa langit. Yan po yung mga kapangyarihan na meron tayo. Ano po? Pag-aralan po ninyo yan, i-meditate po ninyo yan, at i-practice po ninyo. Huwag na kayong maging matatakot. God has not given us the spirit of fear and timidity. Ano po yung pinagkaloob sa atin? Spirit of power, love, and self-discipline, self-control. Ano? Alam po ninyo, ako magbuhat ng pinag-aaralan ko ang salita ng Diyos. Yan po yung ginagawa ng kaaway, na binubura niya sa ating kaisipan. Para pag dumating doon sa anuman po yung sitwasyon na meron ka, yung bang matutulala ka lang ng ganyan, hindi mo na alam yung gagawin mo. Even yung kaisipan mo, napipris. Pero kung babad ka ng salita ng Diyos, hindi niya magagawa yun. Dahil ready ka. May power ka. Bakit ang Israel, ang bansang Israel, bakit hindi natakot sa Hamas? Bakit? Kasi ready sila. Alam nila, kaya nilang durugin ang Hamas. Dahil marami silang gamit pandigma. Tayo, kayang-kaya po natin, hindi tayo matatakot sa kaaway po natin. Dahil sinabi naman sa salita na talunan na sila. Kung talunan na sila, bakit nananalo sila sa atin? Bakit? Kasi pinipermit mo. Hinahayaan mo. Pinapayagan mo na makumilos sa iyo. Kaya nakakagawa sila. Kung hindi natin sila papayagan, i-rebuke natin sila sa pangalan ng ating Panginoon, wala silang magagawa. Amen. Ano pa po ang sabi ng James chapter 4 verse 7? Submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. Isa sa susi po yan, yung marunong po tayong magpasubmit. Sa ating Panginoong Jesus. Sa salita po ng ating Panginoon. At ano pa yung gagawin mo? Resist the devil. Resist the devil. Talagang panabime. Tayong mga lalaki, ang kahinaan natin, Ako pa mabubulat? Natural po. Karamihan po yan, babae. Huwag po ninyong gagawin o huwag na ninyong tatanggapin yung kasabihan na naririnig natin na, Pastor, yung palay na po yung lumalapit sa manok. Tandaan mo, hindi ka nilalang ng Diyos na manok ka, tao ka, kahawig ka ng Diyos, binigyan ka niya ng kaisipan na maka-Diyos. Kaya hindi ka manok para tukain mo kung anong demonyo ang nasa harapan mo. Amen po ba? Amen. Lalaki. Puti ako mag-amen. Ating kong bala, ating kong plano pa. Resist. Ako makapag-cast out. Demonyo, sumaka niya. Alam ni Satanas ang kasangga niya. Tandaan po ninyo yan. Submit yourself then to God, resist the devil, and he will flee from you. Amen po ba? Sa Acts chapter 19, verse 13 up to 16, ang sabi po dyan, a group of Jews was traveling from town to town casting out evil spirit. They tried to use the name of the Lord Jesus in their incantation, saying, I command you in the name of Jesus, whom Paul preaches, to come out. 7 sons of Sceva, anak po ni Sceva ito, a leading priest, were doing this. But one time, when they tried it, the evil spirit replied, I know Jesus. Yan po yung evil spirit ang nagsasalita niyan. Ano ang sabi niya dito sa 7 anak ni Sceva? Ano po ang sabi? Ang sabi po diyan, I know Jesus, and I know Paul, but who are you? Huwag po ninyo sasabihin na ang mga demonyo, hindi nila kakilala si Jesus. Kilala nga nila Kaya kung alam po ninyo yung kwento, yung na isang lalaking sinalihan po ng masamang espiritu na nasa sementeryo noong
nakita niya paparating ang ating Panginoon, ano ang sabi niya? Naririto ka na ba? Naparusahan mo kami? Kilala nila. Tayo lang ang hindi yata nakakakilala kay Jesus eh. O kilala na natin, ayaw lang natin kilalanin. Ano po ang sabi dito nung evil spirit? I know Jesus and I know Paul, but who are you? Then the man with the evil spirit leaped on them, overpowered them, and attacked them with such violence that they fled from the house naked and battered. Binorless na. Di at ang pito. Ano kasing yabang? Makiapos lamo. Pero anong ginawa ng evil spirit? Ano po? Sinaktan po sila, hinubaran sila. Yun ang gantimpala sa kanila. Tayo po hindi ganyan eh. Tayo binigyan talaga tayo ng authority, ng power ng ating Panginoon. Para po talaga mag-cast out ng mga evil spirit. The enemy cannot defeat you if you are completely surrendered to God. Hindi po tayo po pwedeng gapiin ng kaaway kapag tayo po ay talagang lubusan, lubusan na nakasurrender po sa ating Diyos. Amen po ba? We are empowered to walk in spiritual authority, which includes the authority to overcome the world. Yan po. Authority to overcome the world. Ang ibig po sabihin nito, kung nasa saan po tayo, yung ginagalawan po natin ngayon. Dahil ang lahat na meron sa kapaligiran po natin, lahat po, karamihan po yan, kumokontra sa Espiritu. Paano po yan? Ano po ba ang sabi ng 1 John chapter 5, verse 19? We know that we are children of God. Alam po ba ninyo na anak kayo ng Diyos? And that the world around us is under the control of the evil one. At ang lahat ng meron po dito ay nasa control po ng kaaway po natin. Totoo po na ang Diyos ang may control sa lahat. Binigyan niya tayo ng free will to choose what is right from wrong. Pero itong mundong ito, ang nagko-control po, ang kaaway po natin. Kaya nga walang mabuting ginagawa ang kaaway. Tingnan po ninyo yung gera. Tingnan po ninyo yung ipinasok na kaisipan ng demonyo ni Satanas sa mga Hamas. Ano ang ginawa nila? Pati mga bata, mga baby, pinatay nila, binuksan nila yung kanilang mga belly. Yung mga matatanda, anong ginawa? Pinatay din po nila. Pinugutan nila ng ulo. Ano po? Yung mga babae, ni-rape nila. Yan po yung hari ng mundong ito na nagbigay ng ganyang kaisipan sa mga Hamas. Hatred. Ano po? Kaya nga, sabi dito, the world around us is under the control of the evil one. Pwede ho ba nating maging matagumpay tayo dito sa mundong ito? Pwede po. Pag-aralan pa natin, napakarami pong verses. Ano po ang sabi ng 2 Corinthians chapter 4, verse 4? Satan, who is the God of this world, has blinded the minds of those who don't believe. They are unable to see the glorious light of the good news. They don't understand this message about the glory of Christ, who is the exact likeness of God. Ito pong mga Hamas, itong mga ISIS, ito pong yung mga iba, yung Hezbollah, wala sa kanila yung kaisipan ng Diyos. Kaya yung kaisipan na meron sila, yung kaisipan ng hari ng mundong ito, maghasik ng kasamaan. Kaya yan ang nagagawa po nila. Kaya hindi sila naniniwala sa Diyos eh. Kaya po nagagawa. Totoo po ito. Satan, who is the God of this world, has blinded the Hamas. Sabi po, of those who don't believe. Kanino sila hindi naniniwala? Kay Jesus. Kaya ganun ang kanilang kaisipan. They are unable to see the glorious light of the good news. They don't even they don't understand this message about the glory of Christ, who is the exact likeness of God. So 1 John chapter 2 verse 16, for everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the
tandaan po ninyo, we are more than conqueror. We are victorious. Greater is He that is within us than he who is in this world. Kaya nga po makapangyarihan po tayo. Huwag po ninyong tatanggalin yan. Huwag ninyong buburahin yan. Huwag ninyong hahayaan na burahin ng kaaway yan sa inyong kaisipan. You have given, God has given us the authority. Amen po ba? Power to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy, and nothing will harm you and me. Tayo pong lahat. Yan po ay nasa Luke chapter 10 verse 19 up to 20. Ano po? Verse 20 po, ang sabi po dyan, however, do not rejoice that the Spirit submit to you, but rejoice that your names are written in heaven. Uulitin ko po. I have given you the authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. However, sabi po sa verse 20, do not rejoice. Huwag ka raw maging masaya that the Spirit submits to you, na nagpailalim sa iyo, napaalis mo yung Espiritu niya. Magsaya ka. Bakit? But rejoice that your names are written in heaven. Amen. Amen. Mag-review po tayo. Empowered to walk in spiritual authority. Una po, authority to heal the sick. Authority to cast out demons. Authority to overcome the world. Spiritual authority is a fruit that you have been chosen for salvation. Spiritual authority is a fruit that you have been chosen for salvation. Exercise spiritual authority and experience God's victory in your life. Amen po ba? I-exercise po ninyo. Ano po? Gawin ninyo. Ano po? Yung spiritual authority na pinagkaloob po sa inyo ng ating Panginoon. At inyo pong mararanasan yung katagumpayan na nagmumula sa ating Diyos sa inyo pong kanya-kanyang buhay. Amen po ba? At sana sa umaga pong ito, naging maliwanag po sa atin na hindi lang kaming mga pastor, mga elders, ang merong spiritual authority to heal the sick, to cast out demons, to overcome this world. Ano po, tayong lahat, binigyan po tayo ng authority po, power ng Diyos para pumagamit tayo sa Kanyang kaharian. Amen po ba? Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Tatanggap po tayo ng banal na hapunan sa umaga pong ito.